Okay, good morning po muli sa bawat isa. Ngayon po ay June 6, June 26, 2024 at araw ng Miyerkules. Tayo muli ay may panibagong meditation galing sa Word of God. Ang ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 16. At ganito po ang sinasaad ng Word of God. Verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast assured of, knowing of whom thou hast learned them. Verse 15, that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At sa talata 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa umagang pong ito ay tayo ay nabubuhay sa panahon na kulang o absent yung tawag nating absolute final authority. Tayo ay napo-confuse, sino ba ang ating susundin? Kung tradition ba o yung isang tao, di ba? Kasi yun ang hinahanap natin eh. Pero ngayon sa pag-uusapan natin ay very clear na pwede natin i-clarify yung issue pagdating sa final authority. At sabi sa verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast assured of, knowing of whom thou hast learned them. So si Timothy ay tinuruan ng Word of God pagmula sa kanyang pagkabata. At ang kanyang lola at ang kanyang nanay ay rooted sa Word of God. At sila ay strong believer in the Lord. So, kita natin sa si Paul din ay tinuruan din siya ng mga bagay pagdating sa scripture. Di ba? Hindi lang natin dapat matutunan ng scripture, hindi lang dapat natin in-assured sa ating mga buhay ang scripture ay totoo. At pag sinabi natin scripture, ito ay ang Word of God. No? So makita natin na hindi lang tayo nakakinig sa guro tungkol sa katotohanan, pero tignan natin yung claim na sinasabi sa atin ng Word of God. Yung sabi dito, continue. At pag sinabi natin continue, we are going to abide, dwell, remain, or stay in the Scripture. So ibig sabihin, si Timothy ay nabubuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. He walk and live according to the truth of the Word of God. Ikalawas, ang scripture dun sa talata 15, sabi ito, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ Jesus. So, makita natin mga minamahal dito na ang isang tao na wise ay kanyang binibigyang halaga yung kanyang kaluluwa, kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa. No? Dahil dito lang sa scripture natin, matutungayan kung paano ang isang tao ay maligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paano siya pupunta sa langit, at yun ay walang iba kundi ang kaligtasan ay masusumpungan niya lang sa Panginoon sa Kristo at wala nang iba pa. No? So, makita natin ng salita ng Diyos na tinuturuan tayo paano ma-save. Paano natin makakamtan yung langit at walang ibang book na sinulat at nagtuturo kung paano ang tao ay maliligtas. No? Yung salita lang ng Diyos ang nagtuturo sa atin na this wisdom, this salvation comes only in the Word of God. And that is, salvation is
through the person of the Lord Jesus Christ. So another thing na ating kukonsidera dito sa umagang ito na ang Word of God is part ng Diyos. At pag sinabi natin inspired ng Diyos, ay unang-una, it is written both in the Old Testament and New Testament. So, makita natin na both the Old Testament, the New Testament are word inspired. Pag sinabi natin inspired, kung paano ginawa ng Diyos ang sanlibutan, out of nothing, ganun din ang salita ng Panginoon. God made this word of Him out of nothing. No? At ayun ang ibig sabihin ng inspired. Pag sinabing inspired, God breath, iningahan ng ating Panginoon. No? So, kung paano na-produce ang script, ang mundo, out of creation, ay ganun din ang salita ng ating Panginoon Kristo. No? So, hindi sunulat to ng mga apostoles sa sarili nila, kundi it is coming from God. No? Kaya napakinggan natin na pag sinabing the say of the Lord, sinalita ng ating Panginoon. At very clear na Holy Spirit ang siyang author ng Scripture. At ang mga writer ng New Testament and the Old Testament, tiniklaim nila ang Word of God, ang Bible ay Word of God. So makita natin na hindi natin pwedeng interpret sa ating sariling pamamaraan ang Scripture, kundi the spiritual, sabi dito, comparing spiritual things with spiritual. Nakita natin maraming tao nagkakamali because they rely on their own interpretation. No? Ang Biblia, it could interpret itself sa kanyang sarili. So, ang Word of God ba trustworthy? Basa natin. Wala tayong tao na pwedeng asahan. Walang tao na pwede natin i-claim na siya ay mapagkakatiwalaan. Kasi ang tao, fallible. No? Pag sinabing fallible, ay subject sa error. No? At makita natin dito na merong isang aklat na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is the Word of God, na pwede natin mapagkakatiwalaan. No? From the beginning of our lives up to the end of our lives, ay makita natin na it can be trustworthy. Very clear ang sinabi ng Panginoon, heaven and earth must pass away, but my words will not pass away. So sa isang mananampalataya, hindi tradisyon, hindi rin yun kung ano sinasabi or doon sa sinasabi ng kanyang kapwa, kundi ang basis ng kanyang pananampalataya ay ang Word of God. No? At ito yung nagsisilbing map sa bawat tao habang siya nabubuhay sa mundo. It leads him to the Lord Jesus Christ na ang tanging paraan para siya ay matubos at maligtas. Kaya kung hindi mo pa nababasa ang salita ng Diyos, just investigate, seek it sa iyong life at makikita mo yung kahalagaan nito sa ating mga buhay. No? Ito yung tanging treasure na ibinigay sa atin ng Panginoon na napakalaga. No? At hindi ito mapapantayan ng anumang salapi at kayamanan sa mundo. Ang tanging pwede lang binigay sa atin ng Panginoon yung kanyang salita na pwede natin mapagkatiwalaan throughout all ages sa ating. Maraming salamat at magandang umaga po sa bawat isa.